Masasabing napakahalaga ng life skills dahil minsan ay maaari itong makatulong upang makaligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Maraming biktima ang nakaligtas mula sa mga mapanganib na pagdukot dahil sa mabilis na pag-iisip at sa mga kasanayang natutunan nila sa panonood ng mga pelikula o YouTube channels. Ang kaso ngayon ay isang halimbawa ng kahalagahan ng pagkakaroon ng life skills. Noong Pebrero 2017, isang dalaga ang lumabas mula sa isang murang hotel sa sentro ng Adelaide, Australia at sumakay ng bus palabas ng lungsod. Sa kanyang pananamit, makikitang isa siyang turista na nagtitipid sa budget. Ang pangalan niya ay Davin Arkens, 24 anyos, ipinanganak at lumaki sa isang maliit na bayan sa Belgium. Bata pa lamang, pangarap na niyang maglakbay sa buong mundo. Matapos makagraduate sa kolehiyo, umalis siya upang tuparin ang pangarap na ito. Sa loob ng maikling panahon, nakapunta na siya sa iba't ibang bansa mula South Africa, Guatemala, China hanggang sa Australia. Agad na nahalina si Davin sa ganda ng kalikasan ng Australia na ibang-iba sa Europa. Pagdating sa Adelaide, napagtanto niyang kulang ang isang taon para ma-enjoy ang ganda ng bansang ito. Kaya naman, nang mapaso ang kanyang 1-year visa, nag-extend siya ulit. Ang problema? Ang hawak na visa ni Davin ay Working Holiday Visa? Visa na pinagsasama ang trabaho at bakasyon, na nangangailangan na magtrabaho siya ng hindi bababa sa 88 araw sa agrikultura, pag-aani o pag-aalaga ng hayop habang nasa Australia. Kung hindi niya makukumpleto ang required na araw ng trabaho, hindi na siya makakapag-renew ng visa para sa susunod na taon. Kaya naghanap si Davin ng trabaho sa internet. Hindi nagtagal, isang may-ari ng farm na nagpakilalang Max ang nag-message kay Davin. Sinabing ang farm niya ay nasa 3 oras ang layo mula sa Adelaide. Kung hindi raw problema kay Davin ang layo, maaari siyang magtrabaho sa pag-aalaga ng mga guya o batang baka. Nagtanong si Davin kay Max tungkol sa trabaho at matiyaga naman itong sinagot ang lahat ng kanyang tanong. Dahil dito, nagtiwala si Davin at naging komportable sa trabaho at sa may-ari ng farm. Sinabihan ni Max si Davin na sumakay ng bus kinabukasan papuntang Murray Bridge sa timog ng Adelaide at susunduin siya nito sa istasyon papunta sa farm. Kinabukasan, sumakay si Davin ng bus palabas ng lungsod patungong Murray Bridge. Ang pickup truck ng may-ari ng farm ay naghihintay na sa istasyon. Sumakay si Davin at nagsimula ang biyahe patungo sa bagong trabaho. Mukhang napakalayo ng farm dahil mahigit 2 oras na silang bumibiyahe at kailangan pang sumakay ng 2 ferry para makarating. Dagdag pa rito, napakaliblib ng lugar. Parang walang tao sa paligid. Hindi alam ni Davin na nahulog na siya sa isang patibong na gawa ng lalaking kasama niya gamit ang mga kasinungalingan. Una, hindi Max ang pangalan niya, kundi Jean Charles Bristow, isang part-time na magsasaka. Pangalawa, ang farm niya ay hindi naman talaga ganoon kalayo sa malaking lungsod mula sa istasyon ng bus. Kung dadaan sa pinakamaikling ruta, aabutin lang ng halos kalahating oras ang biyahe at dadaan pa sa mga mataong bayan. Ang istasyon ng pulis ay 1 kilometro lang ang layo mula sa kanyang farm. Ngunit sinamantala ni Bristow na hindi pamilyar si Davin sa lugar, kaya't dumaan sila sa malalayong ruta at umiwas sa matataong lugar. Sinadya niyang iparamdam na napakalayo ng kanilang pinuntahan. Bukod dito, ang pamilya ni Bristow ay nakatira rin sa farm na iyon sa isang malaking bahay na wala pang 300 metro ang layo mula sa kanilang kinaroroonan. Pero ginamit ni Bristow ang kagubatan sa farm para matakpan ang paningin ni Davin kaya inakala niyang silang dalawa lang ang nandoon. Lahat ng ito ay nagdulot ng takot kay Davin at pakiramdam na wala siyang laban, kaya humina ang loob niyang lumaban.
Pagkatapos, dinala ni Bristow si Davin sa isang lumang kulungan ng hayop sa dahilan ng ituturo siya sa lugar ng trabaho. Matapos makipagkwentuhan kay Davin saglit, naramdaman ni Bristow na oras na at unti-unting inilabas ang tunay na kulay. Bigla siyang nagseryoso at sinabing ayaw na ayaw niya sa mga taong may bisyo. Dati daw kasi ay may isang backpacker na nagtrabaho doon na nagdulot ng gulo dahil sa paggamit ng ipinagbabawal. Pagkarinig nito, agad na itinanggi ni Davin na wala siyang ganong klaseng bisyo. Pero sinabi ni Bristow na hindi siya naniniwala. Kailangan daw niyang inspeksyonin kung may mga marka ng turok sa katawan ng dalaga. Itinaas ni Davin ang manggas para ipakita ang kanyang malinis na braso. Sabi naman ni Bristow, madalas daw sa binti o paa nagtuturok ang mga gumagamit kaya kailangan din niyang tignan ang paa nito. Si Davin, na nag-iisa sa liblib na lugar, ay walang nagawa kundi sumunod. Umupo siya sa lumang sofa sa sulok ng kulungan, tinanggal ang sapatos at medyas at ayon sa utos ni Bristow, dumapa siya. Bigla na lang, lumapit ang lalaki. Tumalon sa sofa at dinaganan si Davin. Hinawakan nito ang dalawang braso ng dalaga, inilagay sa likod at tinalian ng mahigpit. Sinubukang manlaban ni Davin ng buong lakas, ngunit mas malakas si Bristow at tinutukan siya nito ng sandata sa likod. Natakot si Davin at sumuko. Pagkatapos, tinanggalan siya ng damit at sapilitang ginawan ng masama. Labis ang takot ni Davin. Iniisip na baka magwakas na ang buhay niya sa marumi at nilalangaw na kulungan na iyon. Matapos pagsamantalahan si Davin, pakiramdam ni Bristow ay kulang pa. Sinabi niyang miyembro siya ng isang makapangyarihang sindikato. Napakalawak daw ng kanilang network at kasabwat pa ang ilang pulis. Ang pangunahing gawain ng kanilang grupo ay kidnapping at human trafficking. Idiniin ni Bristow na si Davin ay pag-aari na ng kanilang grupo. Ibebenta raw siya para magtrabaho sa mga nightclub sa Sydney o Melbourne. At kung magtatangka siyang lumaban o tumakas, tinitiyak ng mga miyembro na nagbabantay sa paligid na tuluyan siyang mawawala sa mundong ito. Sobrang nataranta si Davin. Wala siyang maisip na iba kundi ang maniwala sa sinabi nito. Kaya naman, sumunod na lamang siya sa mga utos ni Bristow at nagpanggap na masunurin. Parang tinanggap na ni Davin ang kanyang kapalaran, bagay na ikinatuwa ni Bristow. Paminsan-minsan, umaalis si Bristow sa kulungan at iniiwan si Davin. Hindi alam ng pamilya niya na nasa 300 metro lang ang layo ang kanyang krimen, kaya kailangan din niyang umuwi para hindi paghinalaan. Bago magtakip silim, bumabalik si Bristow sa kulungan at matapos takutin ulit si Davin, nagmamadali itong umaalis. Bago umalis, may kinuha si Bristow sa isang sirang refrigerator. Sa sandaling iyon, nakita ni Davin ang ilang bagay na mukhang metal hooks. Nagbigay ito sa kanya ng pag-asa na makatakas. Kung makukuha niya ang mga kawit na iyon, baka matanggal niya ang kadena sa kanyang mga kamay at paa. Nang marinig ni Davin na papalayo na ang mga yabag ni Bristow, agad niyang binuksan ang ref at kumuha ng maliit na metal hook. Sinubukan niyang kalasin ang tornilyo sa kadena ng kanyang paa. Matapos ang matinding pagsisikap, lumuwag din ang tornilyo. Tuwang-tuwa si Davin at mabilis na tinanggal ang mga kadena sa kanyang katawan. Natanggal na ang kadena. Pero dahil sadyang dumaan si Bristow sa liblib na daan, hindi niya alam na 1 kilometro lang ang layo ng bayan at istasyon ng pulis. Natatakot siyang maligaw sa gabi sa lugar na iyon at mas natatakot siyang habulin ng sindikatong binanggit ni Bristow na baka humantong sa mas matinding hirap. Doon napadako ang tingin niya sa kanyang bag na itinapon ni Bristow sa isang sulok kanina. Agad siyang tumakbo at binuksan ito. Nakita niya ang kanyang laptop at isang USB modem na nandoon pa rin.
Marahil, kinuha ni Bristow ang telepono ni Davin at inakalang sapat na iyon para maputol ang komunikasyon, kaya hindi na niya tiningnan ang bag. Ang kapabayaan niya ay naging pag-asa ni Davin. Isinaksak niya ang internet stick sa laptop at binuksan ito habang nagdarasal na wag munang bumalik si Bristow. Nang umilaw ang screen, nag-login siya sa Facebook at nagsimulang magpadala ng mensahe ng saklolo sa lahat ng kaibigan. Sumagot man sila o hindi, kasama sa mensahe ang tungkol sa pagdukot sa kanya at ang lokasyon sa isang napakaliblib na farm sa South Australia. Bago makarating sa farm, dumaan siya sa bayan ng Murray Bridge at sumakay ng ferry. Ang lalaking dumukot sa kanya ay may dalang pulang pickup truck at iba pang detalye. Gayunpaman, dahil biglaan at parang hindi ka panipaniwala ang mensahe, inakala ng iba na joke lang ito o scam, kaya halos walang pumansin. Tulog naman ang mga magulang niya sa Belgium dahil magkaiba ang oras kaya hindi nabasa ang mensahe. Sa sandaling nawawalan na ng pag-asa si Davin, may isang kaibigan na nakapansin na hindi ito biro at nagsimulang makipag-chat sa kanya. Ang kaibigang ito ay si Tiang Gewang, isang Chinese na nasa Australia rin gamit ang working holiday visa. Nagkakilala sila sa isang travel trip noon at naging magkaibigan. Sa oras na iyon, nagtatrabaho si Tiang Gewang sa Gold Coast na libu-libong kilometro ang layo. Nang malaman niyang nasa panganib si Davin, labis siyang nag-alala. Pero dahil malayo siya, ang tanging magagawa niya ay kumuha ng maraming impormasyon mula kay Davin. Tinulungan siya ni Tiang Gewang na mag-report sa pulis at humingi ng saklolo. Maraming mensahe ang ipinadala nila sa isa't isa. Sinikap ni Davin na ibigay ang lahat ng detalye kay Tiang Gewang at pagkatapos naubos na ang data ng kanyang internet. Sa isang iglap, nawalan na naman siya ng koneksyon sa mundo. Bumalik si Davin sa sofa. Ikinadenang muli ang sarili at tahimik na naghintay ng tulong. Hindi niya alam kung gaano katagal na ang lumipas. Madilim na ang paligid. Ngunit mula sa malayo ay may narinig siyang ingay sa himpapawid na palakas ng palakas bago ito huminto sa tapat ng kinaroroonan ni Davin. Napagtanto ni Davin na iyon ay tunog ng makina ng isang helicopter. Bagaman lumipad paalis ang helicopter pagkatapos, bumalik ito kinabukasan ng umaga. Iyon ay ang helicopter ng South Australia Police. At ang layunin nito ay hanapin si Davin matapos tumawag si Tiang Gewang sa pulisya. Sa loob lamang ng 10 minuto, naglabas ng emergency alert ang mga autoridad at sinimulan ang lahat ng hakbang upang matukoy ang lokasyon ni Davin. Dahil alam nilang dumaan si Davin sa bayan ng Murray Bridge, sinimulan ng pulisya na imbestigahan ang signal history mula sa mga communication tower sa paligid at pagkatapos, natuklasan nilang ang signal ng cellphone ni Davin ay kumonekta sa ilang tower bago ito tuluyang nawala. Gamit ang triangulation method, natukoy ng pulisya na posibleng itinatago si Davin sa isang lugar na tinatawag na Meningie. Ang lugar na ito ay may maraming sakahan at mga katangian ng lupain na tugma sa paglalarawan ni Davin. Kasunod nito, nagpadala ang pulisya ng helicopter upang hanapin si Davin mula sa himpapawid na nakatuon sa paghahanap ng pulang pickup truck. Nang umagang iyon, namataan ng pulisya ang sasakyan ni Bristow na nakaparada sa gitna ng mga puno sa malapit. Gayunpaman, ang problema ay wala pang sapat na ebidensya ang pulisya upang pasukin ang sakahan. Ang magagawa lang nila ay maglagay ng mga sasakyan ng pulis upang bantayan ang mga kalsada sa paligid ng sakahan. Si Bristow naman ay tila naiinis na sa helicopter na kanina pa umiikot sa kanyang ulunan. Sinubukan niyang imaneho ang sasakyan palabas ng sakahan. Ngunit paglabas pa lang niya, hinarang siya ng pulisya para inspeksyonin. Dahil wala silang nakitang anumang kahina-hinala, pansamantalang pinalampas ng mga pulis si Bristow. Ngunit dahil sa inspeksyon na ito, napagtanto niyang siya ay minamanmanan na. Ang pinakamahalaga ngayon
ay ang huwag siyang mahuli sa akto. Kaya naman, bumalik si Bristow sa sakahan at nagmamadaling tumakbo patungo sa kulungan ng mga hayop. Tinanggal niya ang mga tali sa kamay at paa ni Davin. Tinulungan itong magbihis, isinakay sa sasakyan at mabilis na umalis sa sakahan. Matagumpay niyang nadala si Davin sa istasyon ng bus sa Murray Bridge kung saan sila unang nagkita at dinala siya sa isang malapit na hotel upang bigyan ng matutuluyan. Pinayuhan siya ni Bristow na manahimik at umalis agad ng Australia kung ayaw niyang mapahamak bago tuluyang umalis ang lalaki. Hindi alam ni Davin kung totoo ba ang sinabi nito. Kaya sa takot, nagkulong siya sa kwarto buong araw at hindi nangahas lumabas. Ngunit kinabukasan, nakaramdam ng matinding gutom si Davin kaya nagpasya siyang lumabas, nagsuot ng sombrero at palihim na bumili ng pagkain sa malapit na tindahan. Gayunpaman, nakilala siya ng isang pulis na pauwi na mula sa trabaho at ilang minuto lang ang lumipas, pinalibutan na siya ng mga awtoridad. Sa una, naaalala pa rin niyang sinabi ni Bristow na may mga kasabwat daw ito sa loob ng kapulisan. Sa sobrang takot, hindi siya makapagsalita ng kahit ano. Noong dinala na si Davin sa istasyon ng pulis, doon lang siya nakasigurong ligtas na siya sa panganib. Pagkatapos noon, isinalaysay niya ang detalye ng kanyang nakakatakot na karanasan sa nakalipas na 2 araw. Matapos makuha ang kanyang salaysay, isang malaking grupo ng mga pulis ang sumugod sa sakahan ni Bristow. Naaresto ang lalaki habang siya ay nag-aahit ng buhok bilang paghahanda sa pagtatago. Nadiskubre ng pulisya na itinapon ni Bristow ang mga posas sa isang balon upang sirain ang ebidensya. Natagpuan din nila ang cellphone ni Davin sa isang bariles ng tubig at isang laruang baril na binili ni Bristow online na nakatago sa damuhan. Sa kulungan ng hayop kung saan itinago si Davin, nakakita sila ng mga ebidensya ng DNA na nagpapatunay na ilang araw siyang naroon. Labis na nagulat ang pamilya ni Bristow nang dumating ang mga pulis at harapin sila tungkol sa mga akusasyon. Matapos maunawaan ang buong pangyayari at makita ang mga ebidensya, doon nila napagtanto ang totoong pagkatao ni Bristow. Pagkatapos maaresto, patuloy pa rin niyang itinatanggi ang mga paratang at iginigiit na siya ay inosente. Ngunit maging ang sariling pamilya ni Bristow ay tumestigo laban sa kanya. Hinatulan ng korte si Bristow ng 18 taong pagkakulong dahil sa pagdukot, maselang pang-aabuso at iba pang mabibigat na kasalanan. Para naman kay Davin, dumanas siya ng matinding trauma at kinailangan ng mahabang panahon bago niya ito tuluyang malampasan. Maituturing na napakaseryoso ng kasong ito kahit na walang pisikal na nawalan ng buhay. Dahil kung ang dinukot ay hindi isang babaeng matatag, matapang at mabilis mag-isip tulad ni Davin, hindi natin alam kung gaano kasaklap ang maaaring naging wakas. Tunay ngang napakahalaga ng life skills, kaya naman ang panonood ng mga ganitong video ay hindi lang nakakaaliw kundi nagbibigay din ng dagdag na kaalaman at aral. Noong ika-15 ng Agosto, 2009, sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa disyerto ng Kuwait, ang temperatura sa hilagang bahagi ng Jara ay lumampas sa 40 degrees. Gayunpaman, sa kabila ng ganitong panahon, isang marangyang kasalan ang nagaganap sa isang maliit na plaza sa sentro ng lungsod. Sa loob ng mga malalaking tolda na pinalamutian ng mamahaling sutla at mga imported na bulaklak, todo ang gamit ng aircon upang mapanatiling malamig ang paligid. Ang mga mesa ay puno ng mga espesyal na pagkain na inihanda ng mga magagaling na chef. Ang mga tradisyonal na suot at belo ng mga kababaihan ay nagpapakita ng kanilang kultura, ngunit minsan ay sagabal ito sa pagkain at kasiyahan sa mga ganitong okasyon. Kaya naman, ayon sa tradisyon, 2 magkahiwalay na tolda ang itinayo. Isa para sa mga lalaki at isa para sa mga babae at bata, kung saan maaari silang magtanggal ng belo at mag-relax. Ang pangunahing bida sa okasyong ito
ay ang lalaking ikakasal na si Zayed Zafra. Matapos sunduin ng nobya at tumanggap ng pagbati mula sa pamilya at kaibigan, nagsimula ang marangyang salo-salo na puno ng tawanan at masiglang tugtugan. Nang sumapit ang gabi at patapos na ang kasiyahan, isang hindi inaasahang trahedya ang naganap. Biglang nagliyab ang harapan ng tolda na para sa mga babae at bata at mabilis na nilamon ng apoy ang buong istruktura. Sa isang iglap, kasabay ng init ng panahon na higit sa 50 degrees Celsius, tuluyang naabo ang mga tolda. Ang mga materyales na ginamit sa tolda ay lalo pang nagpalakas sa apoy. Ang mga nasa loob ay nahirapang makalabas at naipit sa may pintuan. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga nasa likuran ay patuloy na nagsiksikan pasulong. Dahilan para madaganan ang iba. Ang mga sigaw at iyak ay nagmistulang bangungot sa lugar na iyon. Sa loob lamang ng 3 minuto, naging abo ang mga tolda. Kumalat ang amoy ng usok at maraming bisita ang naabutan ng apoy. Ang mga pinalad na makaligtas ay humahagulgol at nawalan ng malay dahil sa matinding sakit ng kalooban. Pagkatapos ng insidente, 40 tao ang binawian ng buhay. 76 ang isinugod sa ospital dahil sa matinding pinsala. May karagdagang 16 na pumanaw kinalaunan dahil sa tindi ng kanilang mga sugat. Nasa 60 lamang ang nakaligtas, ngunit dahil sa mga peklat sa katawan, dadalhin nila ang pait ng pangyayaring ito habang buhay. Sa umpisa, hinala ng pulisya na ang sanhi ng sunog ay sirang kuryente o kapabayaan ng kusinero. Gayunpaman, naging komplikado ang kaso nang makatagpo sila ng bakas ng gasolina sa pinangyarihan. Nang tanungin ang mga saksi, napunta ang atensyon ng pulisya sa isang babaeng nagngangalang Nasra Youssef Al-Enezi, 23 anyos, na asawa ni Zayed. Nakatira si Nasra sa Kuwait, isang bansa sa gitnang silangan kung saan legal at normal ang pagkakaroon ng maraming asawa. Si Nasra ang unang asawa ni Zayed at nang dalhin siya ng pulisya para tanungin, halatang wala siya sa tamang katinuan. Ilang tanong pa lang ang nabibitawan ng pulis, humagulgol na si Nasra at inaming siya ang nagsimula ng sunog. Bata pa lang ay nagpapakita na si Nasra ng hindi maayos na kalagayan ng pag-iisip. Subalit sa bansang ito, ang pag-amin na may problema sa pag-iisip ang isang miyembro ng pamilya ay itinuturing na kahihiyan. Dahil dito, hindi nakatanggap ng tulong medikal si Nasra. Ikinasal siya kay Zayed noong siya ay 18 anyos. At kahit ito ay arranged marriage, naging masaya naman ang kanilang pagsasama sa loob ng ilang taon hanggang sa magkaroon sila ng 2 anak. Ngunit parehong may espesyal na pangangailangan ang kanilang mga anak. Inisip ni Zayed na kasalanan ito ni Nasra, kaya unti-unting nanlamig ang pakikitungo nito sa kanya. Nang ipaalam ni Zayed na maghahanap siya ng pangalawang asawa at ikakasal sa loob ng 1 linggo, nagpasya si Nasra na gumanti sa pamamagitan ng paggawa ng masama sa asawa at sa bago nitong kapareha. Naghanda siya ng gasolina at nagpunta sa lugar ng kasalan. Sa tolda ng mga kababaihan, nagkunwari siyang masaya at nakipagtawanan, ngunit durog na ang kanyang puso. Bagaman may balak si Nasra na saktan ang asawa at ang pangalawang misis, nakaalis na ang mga ito sa tolda bago pa niya maisagawa ang plano. Ang naiwan sa tolda ay ang ina at kapatid ng nobya na naging kabilang sa 57 inosenteng biktima. Nang lumabas ang katotohanan, humingi ng tulong si Nasra sa abogado upang bawiin ang kanyang pag-amin. Iginiit niya na wala siya sa sarili ng gabing iyon at napagkamalan niyang banal na tubig ang gasolina na nagdulot ng trahedya. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit may dala siyang lighter. Bukod pa rito, maraming ebidensya at testimonya na nagpapatunay na sinadya ni Nasra ang sunog. Noong Marso 2010,
Hinatulan ng korte si Nasra sa pagkakasala sa pagkawala ng 57 buhay sa Kuwait. Kahit na ang pinakamabigat na parusa ay karaniwang ipinapataw sa ganitong krimen dahil babae si Nasra, ibinaba ito sa habambuhay na pagkakulong. Subalit, dahil sa dami ng inosenteng nadamay, nagdesisyon ang korte na ituloy ang pinakamabigat na hatol. Binanggit ng korte na maari siyang patawarin kung papayag ang pamilya ng mga biktima. Ngunit nabigo ang abogado ni Nasra na kumbinsihin ang sinuman sa kanila na iligtas siya. Sa huli, makalipas ang 7 taon, noong 25 ng Enero 2017, natapos na ang buhay ni Nasra